Magandang araw! Narito na ang mga balita para sa mga oras na ito. Mananatili si Chairman ng Commission on Election o COMELEC si George Garcia sa kabila ng mga aligasyon ng bribery. Kasunod ito ng mga issue patungkol sa pagbili ng mga voting machines na gagamitin para sa May 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, hindi siya o sino mang miyembro ng COMELEC ang mga bibitiw sa pwesto o gagamit ng leave of absence dahil lamang sa mga mali at walang basehang alegasyon na kumakalat sa social media. Giit ni Garcia, ang pagbaba sa pwesto ay pawang pagpapatunay sa mga akusasyon sa kanila. Dagdag pa niya, naniniwala siyang isang troll farm ang nasa likod ng mga online calls patungkol sa kanyang pagbitiw sa pwesto. Paliwanag pa ni Garcia, bagamat hindi siya sanay sa mga ganitong klase ng atake, magpapatuloy pa rin ang paglaban ng komisyon sa mga misinformation na lumalaganap sa social media. Samantala, nais ipatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang tatlong doktor na sinasabing sangkot sa organ trafficking syndicate na pinangunahan ng isang nurse mula sa National Kidney and Transplant Institute. Nais ipatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang tatlong doktor na sinasabing sangkot sa organ trafficking syndicate na pinangunahan ng isang nurse mula sa National Kidney and Transplant Institute. Batay sa panayam ng tatlong suspect na naaresto sa Bulacan, ang mga doktor umano ang gumagawa ng blood matching ng mga donor. Ayon sa pahayag ng NBI, Director Jaime Santiago, mananagot ang mga doktor sakaling magpapag-alaman na sangkot sila sa sindikato. Nakilala ang sinasabing pinuno ng sindikato na si NKTI, Nurse Alan Ligaya, habang ang iba pang doktor ay hindi muna pinangalanan. Matatanda ang siyam na biktima na ang narescue sa operasyon sa San Jose del Monte, Bulacan, na nirecruit umano ng mga suspect upang ibenta ang kanilang mga kidney sa halagang 200,000 pesos. Sa iba pang balita, dumepensa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa usap-usapang Persons with Disability o PWD ramp sa EDSA Philam Busway Station. Nag-viral ang larawan ng naturang rampa kasama ang comment ng netizens na matarik at delikado raw ito. Aminado ang MMDA na hindi perpekto ang disenyo dahil sa umano'y height restrictions ng MRT na kailangang sundin. Ngunit ayon sa isang miyembro ng Life Haven na si Nelson Bello, lubhang mapanganib gamitin ang naturang rampa lalo na kung pababa. Paliwanag naman ng MMDA, magtatalaga sila ng kawani na a-assiste sa mga PWD na gagamit ng rampa. At yan ang balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang EuroTV News Update makalipas ang ilang sandali. Ako si Don Dumaraos, sumasaludo sa bawat Pilipino.